Ilang araw na ang lumipas sa unang buwan ng 2025, pero hindi pa rin tayo mapipigilang mag-throwback para muling namnamin ang mga kahanga-hangang nakamit ng mga Pilipino sa larangan ng sports noong nakaraang taon. Mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng 2024, nasaksihan ng Pilipinas ang pag-ukit ng kasaysayan ng ating mga atleta sa larangan ng palakasan na nagbigay dangal sa bansa, lalo na sa international sports scene. Mula sa gintong medalya sa Olympics hanggang sa paghakot ng individual na karangalan, hindi maikakaila ang galing ng Pinoy. 2025 na, pero ang tagumpay na ipinamalas ng Pilipinas bilang bansang namamayagpag sa larangan ng palakasan patuloy na nagniningning. Pinagbotohan ng One Sports Team ang nasa listahang ito. Sabay nating balikan ang best sports moments ng 2024 at pag-usapan natin maya-maya kung sang-ayon ba kayo o hindi. Ang nasa ika-10 pwesto, ang patuloy na pamamayagpag sa PBA ni Junmar Fajardo. Nakuha ni The Kraken ang record-extending 8th Most Valuable Player trophy para sa Season 48 ng Liga noong Agosto. Binitbit ni Fajardo sa kampyonato ang San Miguel kontra Magnolia noong PBA Season 48 Commissioner's Cup at muling dinala ang kanyang kupunan sa finals sa kasunod na Philippine Cup, ngunit nabigo ng matalo ng Meralco. Sa kanyang speech, unang pinasalamatan ni Junmar ang Panginoon na siyang pinagmulan ng kanyang talento. Una-una, papasalamat ako kay God sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa akin. Kung ano meron ako ngayon, for sure, galing kay God yun. Yung talent ko, yung height ko, yun yung pinaka-asset ko. Galing kay God yun. Madagdagan pa kaya ito sa 2025? Sana next year ulit. Hindi lang yan, pinalawig din ni Junmar ang kanyang record sa pinakamaraming Best Player of the Conference recognitions nang makakuha ng 2 ngayong taon sa PBA Season 48 Philippine Cup at Season 49 Governor's Cup para sa 11 total. Punta naman tayo sa isang legend at sa kanyang naging kontribusyon sa kanyang sport nitong nakaraang taon sa number 9. Naging isa si Efren Bata Reyes sa mga pinakabatikang atleta sa kasaysayan ng Pilipinas at nag-ukit ng pangalan sa larangan ng billiards. Ang tinaguriang The Magician ay humakot ng samut-saring parangal sa loob at labas ng bansa. Pero mas kilala si Manong Efren sa kanyang kakayahang gawing posible ang imposible sa pool table. At bilang pagtaguyod ng billiards bilang isa sa mga sport na namamayagpag ang Pinoy, inilunsad ang kauna-unahang Efren Reyes Cup. And it's just proper and appropriate that he is honored not in our country but because of the international promoter of events, Matchroom. There is no other fitting honor that we can give to such a guy who has really uplifted the sports to where it is today. At sa pagbubukas ng unang Efren Reyes Cup, nagtagisan ng galing ang Team Asia at Team Europe na binubuo ng pinakamagagaling na pool players sa kani-kanilang rehiyon. At sa unang taon ng torneo, nagwagi ang Team Asia na binubuo ng Pinoy pool players na sina Carlo Biado at Johan Chua, Aloysius Yap ng Singapore, Ko Pin Yi ng Chinese Taipei at Duong Kok Huang ng Vietnam. Ilabas ang alas ng Pilipinas sa ika-8 pwesto. Nagpasiklab ang Alas Pilipinas men's and women's teams laban sa mga katunggali sa rehiyon nang kapwa makakuha ng back-to-back bronzes sa Southeast Asian Volleyball League. Sa first leg ng torneo noong Agosto para sa Alas Women, talo man sa unang 2 laban kontra Vietnam at Thailand. Bronze medal pa rin ang kanilang naiuwi matapos patumbahin ang Indonesia sa loob ng 4 sets. Ito ang unang panalo ng women's team sa torneo simula noong unang edisyon noong 2019 kung saan nakakuha sila ng 2 sunod na 3rd place finishes. Iniuwi ni Gia Morado de Guzman ang Best Setter Trophy samantalang nakuha ni Thea Gagate ang isa sa 2 Best Middle Blocker recognitions.
5 araw lamang matapos niyan ay sumabak muli ang Alas Women sa second leg ng torneo. Bigumang muli laban sa Thailand at Vietnam. Nakaulit naman sila kontra Indonesia, sapat para sa back-to-back bronzes. Binura ng mga Pinay ang 1-2 set deficit para makumpleto ang kanilang comeback. Nag-init si Solomon sa kanyang 25 points. Kalaunan, pinangalanan siyang best opposite spiker na nakuha niya rin sa second leg ng torneo noong 2023. Dumako naman tayo sa Alas Pilipinas men's team. Sa debut ng kanilang bagong head coach na si Angiolino Frigoni, ay pinaamo ng mga Pinoy ang Vietnam in 4 sets sa first leg ng Southeast Asian Volleyball League noon ding Agosto. Ito ang pinakaunang panalo ng Alas Men sa torneo na nagsimula noong 2023. Binitbit sila ni Brian Bagunas kontra Vietnam pero na-injure siya sa kanilang pagkatalo laban sa Indonesia na nagresulta sa hindi niya paglaro kontra Thailand, kung saan nabigo na naman ang Alas Men. Sa kabila nito, naiuwi pa rin ng mga Pinoy ang bronze medal. Pinili bilang isa sa 2 best outside spikers si Buds Budin. Wagi rin bilang isa sa 2 best middle blockers si Kim Malabunga. Pero ruled out ang team captain na si Bagunas para sa second leg ng torneo. Nagdulot ito ng malaking problema para sa Alas Men na 2 sunod na pagkatalo kaagad ang natikman laban sa Indonesia at Thailand. Ngunit hindi pumayag ang mga Pinoy na umuwing luhaan. Tinapos nila ang torneo na may come-from-behind win in 5 sets kontra Vietnam para muling umakyat sa podium at 3rd place. Wagi muli si Budin bilang isa sa best outside spikers. Ano sa tingin ninyo ang matatamasa ng Alas Pilipinas men's and women's teams sa 2025? Number 7, balik champion ang University of the Philippines at National University. Muling nagbabalik sa trono ang UP Fighting Maroons sa men's basketball at ang NU Lady Bulldogs naman sa women's basketball. Pinatumba ng Fighting Maroons ang De La Salle University Green Archers sa Game 3 para bawiin ang kampyonato ngayong Season 87. Nakamit nila ang unang titulo mula 2022 matapos talunin ang La Salle sa isang nakakakabang laban, 66-62, nito lamang Disyembre. Hindi man nakaisa ang Fighting Maroons sa Green Archers sa elimination round, pinatunayan nilang kaya nilang baguhin ang takbo ng tadhana. Ngayon, 2 na ang kampyonatong napanalunan ng UP sa huling 4 na season. Kinausap ko yung teammates ko and sabi ko lang sa kanila, huwag natin kalimutan yung natalo tayo ng 2 season pero alalahanin natin kung ano yung pagkakamali natin dun. And sabi ko lang, enjoy the process. Para naman sa NU Lady Bulldogs, team first mindset ang nagdala sa kanila upang makabalik sa tuktok ng women's basketball matapos ang isang matinding finals laban sa UST Growling Tigresses sa Season 87. Ipinamalas ng Lady Bulldogs ang kanilang teamwork upang tapusin ang kanilang redemption season, kung saan matagumpay nilang pinatalsik ang Growling Tigresses mula sa trono sa isang matinding Game 3, 78-73. Ang pagkakaisa ng buong kupunan ay nagbigay daan sa kanilang ika-8 kampyonato sa nakaraang 9 na UAAP seasons at maipaghiganti ang kanilang pagkatalo sa Game 3 ng nakaraang season laban din sa UST. Natalo man noong Game 2 kontra Growling Tigresses na nagpatigil sa kanilang 15-game winning streak mula pa sa eliminations, ang Lady Bulldogs muling ipinakita ang kanilang pangil. Bit-bit ang mga aral ng nakaraan, hindi nagpaawat ang Lady Bulldogs sa pagtayong muli ng kanilang dinastiya. Sa ika-6 na pwesto ang pinakaunang tropeyo ng Meralco sa PBA. 14 na taong paghihintay ang tinuldukan ng Meralco nang sa wakas ay masungkit ang pinakauna nitong titulo sa liga.
Nagawa yan ito kontra multi-titled powerhouse San Miguel sa Game 6 ng kanilang Best of 7 Finals sa Season 48 Philippine Cup noong Hunyo. Si Chris Newsome na kalaunan ay pinangalanang Finals Most Valuable Player ang nagpakawala ng championship clinching jumper para tuluyang maiangat ng Bolts ang tropeyo at durugin ang puso ni Junmar Fajardo at ng buong Beermen. Sa isang labanang pwedeng maihalin tulad kay David at Goliath, inangklahan ng Meralco ang paniniwala. Meralco Bolt family! Do you believe? I didn't hear you. Do you believe? Thank you so much for believing in us since day one. Nobody believed in us but us. Ang paniniwalang ito kaya ay makapagbigay muli sa Bolts ng ikalawa nitong titulo sa 2025? Sa ikalimang pwesto, ituloy na natin ang usapan tungkol sa pagputol ng sumpa. Dahil nagkaroon din ng entry dyan ang Gilas Pilipinas nitong Nobyembre. Pinasaya nilang muli ang buong bayan nang sa wakas ay mahanap ang solusyon kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Ito ang kauna-unahang panalo ng Gilas kontra Tall Blacks sa FIBA Play. Bago nito ay 4 na pagkatalo ang natikman ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Near triple-double numbers ang naging kontribusyon ni Kai Sotto na NBA ready na ayon kay Justin Brownlee. I feel like he's good enough to play in the NBA. In my true honest opinion. Matapos nito ay ginapi ng Nationals ang Hong Kong para walisin ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at kalaunan ay masiguro ang pwesto nito sa FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia. Excited na ba kayo sa mga kaya pang matamasa ng Gilas Pilipinas ngayong 2025? Cool na cool ang Creamline at number 4. Hindi may pagkakaila ang lakas ng Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League. Sementado na sila sa kasaysayan ng volleyball nang masungkit ang kanilang ika-10 titulo, kabilang dyan ang kauna-unahang Grand Slam sa liga. Nagsimula ang lahat sa 2024 All-Filipino Conference. Sa kabila ng matinding eliminasyon at muntikang pagkalaglag sa semifinals, muling nakabalik ang Cool Smashers sa playoffs at finals, kung saan muli nilang hinarap ang kanilang sister team na Choco Mucho Flying Titans. Umabot sa 5 sets ang Game 2 ng finals. Sa huli, ang Creamline ang nag-angat ng ika-8 nitong tropeyo sa PVL at ika-4 na sunod na All-Filipino crown. Ilang buwan lang ang lumipas ay nagbalik aksyon ang Cool Smashers sa Reinforced Conference. Naging hamon ito lalo na't wala sina Alyssa Valdez, Tots Carlos at Gemma Galanza. Sa kabila nito, umangat ang 24-year-old import na si Erica Staunton upang gabayan ang kupunan. Muling nanaig ang Creamline matapos patumbahin ang Akari Chargers sa finals. Ang tagumpay na ito ay pinangunahan ni Bernadette Pons na nagwagi bilang conference at finals most valuable player. Wala pang isang linggo, muling sumabak ang Cool Smashers sa 2024 Invitational Conference. Sa puntong yan, ang Signal HD Spikers ang kanilang tinalo sa finals. Si Michelle Gumabaw ang pinarangalang conference MVP habang ang setter na si Kyle Negrito ang nakakuha ng finals MVP. Sa ikatlong pwesto, ang double bronze ng ating mga boksingero sa Olympic Games Paris 2024. Ang Pilipinas patuloy pa ring nasandalan ang larangan ng boxing pagdating sa Olympics. Bago pa man ang Paris 2024, ang Pilipinas ay nakakalap ng 14 na medalya sa buong kasaysayan ng pagsali nito sa quadrennial meet. 8 dyan ay galing sa ating mga boksingero. Ang latest ay galing kina Yumir Marshall, Carlo Paalam at Nesty Petesio sa Tokyo 2020. Hulyo ng nakaraang taon ay sumabak muli sina Marshall, Paalam at Petesio sa Paris. Sinamahan sila ni Ira Villegas at Hergie Bacyadan. Hindi man nakapag-uwi muli ng medalya sina Marshall at Paalam,
Gayon din ang first-timer na si Bakyadan, hindi pa rin binigo ng mga boksingero ang mga umaasang Pinoy. Si Ira Villegas, na sumabak sa Olympics sa unang pagkakataon, ay nasungkit ang bronze medal sa women's 50 kg category. Matapos magapi ang hometown hero na si Wasila El Kajiri sa quarterfinals, umabot ng semifinal si Villegas at nakatapat ang number 3 seed na si Buse Çekrola ng Turkiye. Nadali si Villegas nang mabigyan ng standing 8 count sa first round. Sinubukang makabawi ng Pinay boxer pero bigo si Villegas. Sa kabila niyan, naiuwi pa rin ni Villegas ang bronze medal. Halos ganito rin ang kwento ni Nesty Petesio nang matalo sa semifinals ng women's 57 kg category laban kay Julia Sheremeta ng Poland. 4-1 ang scorecard pabor sa Polish boxer. At doon nagtapos ang gold medal run ni Petesio na naisa ng ipaghiganti ang kanyang pagkatalo sa finals noong Tokyo 2020. Nasungkit din ni Petesio ang bronze medal sa kabila ng kanyang pagkatalo. Naging mailap man ang ginto, wala pa ring makahihigit sa karangalang ibinigay ng dalawang boksingero na puso ang itinaya para sa bansa. At number 2, ang Gilas Pilipinas at ang kanilang FIBA Olympic Qualifying Tournament Journey. Bit-bit ang pangarap na makatungtong sa Olympic Games Paris 2024, ang Gilas Pilipinas inspiradong gumawa ng kasaysayan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament noong Hulyo. Ginulat ng Gilas ang world number 6 Latvia 8980 para sa unang panalo ng Pilipinas laban sa isang European nation sa isang FIBA tournament sa loob ng 64 na taon. Si Justin Brownlee ipinamalas ang kanyang magic nang umiscore ng 6 sa huling 10 puntos ng Gilas. Halos triple-double ang pinakawalan ni Brownlee na nagtala ng 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Dahil dito, tinawag siyang Michael Jordan of Philippine basketball ni Kai Sotto, nakahanga-hanga rin sa kanyang 18 points, 8 rebounds, 3 steals at 1 block. Hindi pa nakontento ang Gilas sa inukit na kasaysayan. Umabante pa ito sa semis nang makuha ang kinakailangang margin sa kabila ng pagkatalo kontra world number 23 Georgia 94-96. Maging si Coach Tim Cone ay hindi inasahan ang kanilang nakamit matapos amining nakahanda na ang kanilang plane ticket pabalik. Ngunit bigo ang Gilas na wakasan ang 52 taong paghihintay na makabalik sa Olympic stage nang mapadapa ito ng number 12 Brazil 60-71 sa semifinals. Inako ni Brownlee ang responsibilidad sa pagkatalo matapos malimitahan ang kanyang produksyon sa 15 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block. Ang kanyang average sa unang dalawang laban kontra Latvia at Georgia, 27 points, 8.5 rebounds at 8.5 assists. I'm not proud of the way I played. I didn't have a really good game. I know I could play better, and I feel like I let my teammates down by the way I played today. So definitely not happy. Dagdag pa sa naging problema ng Gilas ay ang pagkaka-sideline ni Kai Sotto na nagtamo ng rib injury sa second period ng kanilang laban kontra Georgia. Nabitin man sa target na makapasok sa Olympics ang Gilas Pilipinas, nagdiwang pa rin ang buong bayan sa kanilang naabot. Kasama ka ba sa mga tumutok at nakasaksi nito? At number 1, walang iba kung hindi ang kagila-gilalas na double gold ni Carlos Yulo. Iisa lang ang mas hihigit pa sa pagkamit ng isang gintong medalya sa Olympic Games Paris 2024. At iyon ang pagsungkit ng 2 ginto. Tila itinadhana kay Carlos Yulo ang makamit ang bukod-tanging karangalan para sa isang Pilipinong atleta nang makuha ang 2 ginto sa gymnastics. Dala-dala ang pangarap ng Pilipinas sa kanyang pagsabak sa bawat aparato ng artistic gymnastics sa Paris. Nakapasok si Carlos sa finals ng floor exercise, vault at all-around. Sa kanyang favorite events na floor exercise at vault, kung saan siya ay naging world champion, ay nakuha niya ang 2nd at 6th place sa qualifications.
9th naman siya sa all-around. Unang sumabak si Yulo sa all-around finals. Bigo man siya sa pagkuha ng medalya sa event na ito, kahanga-hanga pa rin si Carlos. Dahil sa kabila ng pagkahulog niya sa bandang huli ng kanyang pommel horse routine sa simula ng kompetisyon, ay umalagwa naman siya para tumalon mula sa 24th o ikahuling pwesto papunta sa 12th place nang magtapos ang laban. At ang pinakahihintay ng lahat, ang floor exercise finals. Naunang magpakitang gilas sina Tokyo 2020 silver medalist Raider Lee Zapata at gold medalist Artem Dolgopiat. Pero si Carlos na 44th place lamang sa floor exercise qualification sa Tokyo ay hindi nagpatalo. Nagtala siya ng 15 points matapos kumolekta ng 6.6 sa difficulty at 8.4 sa execution. Kumapit ang sambayanan habang 5 pa ang sumunod kay Yulo. Ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang umakyat sa pinakamataas na pwesto sa podium at umawit ng lupang hinirang sa harap ng nakaangat na bandila ng bansa. Nakasabit sa leeg ang gintong medalya, ang una para sa sarili at ang ikalawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ginintoang tagumpay ni Carlos. Dahil isang araw lang matapos taguri ang Golden Boy ng bansa, ay kinuha niya ang ikalawa niyang ginto sa isa pa niyang paboritong event, ang vault. Kumolekta siya ng 15.433 points sa una niyang vault at 14.8 sa ikalawa para sa competition best 15.166 points. Ang two-time world champion na si Yulo naging kauna-unahan at kaisa-isang multiple Olympic gold medalist ng Pilipinas. Nagdasal po talaga ako. Hindi ako pinatulog na ito ng 2 araw ng maigi. Palagi akong kinakabahan pero yun nga po, really grateful po na hindi rin ako sumuko sa mga challenges. Dito ako, nag-show up ako and meron akong resultang nakuha. Napawi ang pagod ni Yulo at natumbasan ang lahat ng kanyang paghihirap. Dahil sa wakas, naabot niya ang rurok ng kanyang kakayahan at nakapagbigay dangal sa Pilipinas matapos makuha ang 2 gintong medalya. Bagamat humarap sa pagsubok pagkatapos ng Olympic Games, si Carlos ay nagsisilbing inspirasyon sa mga nais maabot ang kanilang pangarap, maging ganap at mahusay na atleta. Naging mapalad ang bansa sa larangan ng sports noong 2024, kung saan lalong nakilala ang Pilipinas sa iba't ibang aspeto ng palakasan. Bigo man o matagumpay ang naging tadhana ng mga atleta, tuloy ang pagpupursige nila ngayong 2025. Ikaw, ano ang mas tumatak na kaganapan sa sports para sa iyo noong 2024? I-comment mo na yan below at sabay tayong mag-throwback. For more sports stories, check out onesports.ph.